Para akong bilanggo sa bahay mo, Mr. Gatchi Torena. Hindi ako makalabas. Lahat ng katulong mo parang mga kuwagong dilat na dilat ang mga mata habang nakasunod sa akin. Reklamo niya nang paalis na sila ni Grayson para ipasyal sila. Bakit ba kailangang bantayan pa nila ako? Kunot noong tinignan siya ni Grayson. Hindi siya sinagot bagkus ay, bakit ka naman lalabas? Saan ka naman pupunta? Hindi siya kumibo. Inismiran lang ito at humalukip-kip sa suya rito. Napakamot si Grayson sa bata. Halika sa tabi ko sa bana. Masyado kang malayo. Utos nito. Nasa likuran sila ng bench nakaupo at naaasiwa si Grayson dahil sa magkasindulo sila ng bintana nakapasto. Biglang hinampas si Grayson ang tabi nito. Napapit lang naman siya at ang driver. Hindi ka ba lalapit sa akin? Asik na ng lalaki. Dito ka sa tabi ko, sabi. Nawala ang kulay sa mukha niya. Napatingin siya sa family driver na nakabarong at kay Grayson na halatang nabubugnot ang itsura. Mula nang dumating ito buhat sa pinuntahan, naewan niya kung saan, ay bigla na lang sumama ang timpla nito. Naisip tuloy niya, ganito ba ito pagalit? Baka saktan siya nito. Unti-unti siyang umusod, napilitan siyang tumalima. Tinitingnan siya ng driver na halatang namumutlaran ng itsura sa biglang pag-iinit ng ulo ng amo. Inakbayan siya kaagad ni Grayson. Hinaplos-haplos ang buhok niya pero hindi nakatingin sa kanya. Galit ito at parang sa pamagitan lang ng paghaplos sa kanyang ulo'y mawawala at makakalma ang loob nito. Nang makarating sila sa Green Hills, ay kumain muna sila. Tahimik pa rin si Grayson. Palinga-linga naman siya. Maraming tao. Pwede na siyang tumakas sa lalaking ito. Huwag ka nang magtatangkang tumakas sa bana. Basa naman ito sa iniisip niya. Kapag nawala ka kahit saglit sa tabi ko, tiyakin mo hindi na kita makikita. Dahil kapag inabutan kita. Tinignan naman siya ni Grayson na parang hinuhubalan siya. Alam mo na siguro kung anong magiging parusa ko. Biglang nanuyo ang lalamunan niya sa takot. Napalagok siya sa tubig na nagkataong isinilbi ng waiter sa kanila. Pagkakain ay hindi pasyal kundi pamimili ng gamit niya ang inatupag nila. Sa pagkakataong iyon ay nagkabuas na siya para tumanggi kay Grayson. Ayaw na niyang madagdagan ng utang niya rito. Hindi ko kailangan ng mga bagong damit. I'm quite happy sa ilang pirasong damit na inilimos mo na sa akin. Kapag nagkapera na ako, saka na lang ako siguro magsha-shopping. At paano ka naman magkakapera? Biglang tanong ng lalaki. Panay ang dampot nito ng mga damit na nakahanger at tinatapat sa kanya para malaman kung bagay sa kanya. Napamaang siya. I'll get a job of course. May natapos naman ako and I'm sure kahit sales lady matatanggap ako. Out of the question. Ayokong nagtatrabaho ang misis ko. Gusto ko nasa bahay lang siya. Laging mabango at laging maayos at laging nakahanda sa sandaling kailangan ko siya sa ibabaw ng kama ko. Pinamulahan ng mukha si Sabana. Babaeng bayaran ng kailangan mo, hindi misis. Inis na sagot niya. Dahil sila lang ang ganun, yung ready sa'yo kapag gusto mo. Tinarikuran niya si Grayson, namumula na sa galit. Sabana, yakap naman ni Grayson sa kanya. Hinila siya nito sa isang sulok. Inaamo. Ayoko, sabi naman niya. Huwag mo akong lambingin. Hindi mo ako nobya at hindi mo rin ako magiging asawa. Hindi ako pakakasal sa'yo, Mr. Gatchi Torena. Sinabi ko naman sa'yo noong una pa man, manalangin ka na sa lahat ng santo. Hindi pa rin tayong magkakatuluyan. Pinigil siya ni Grayson sa magkabilang balikat. Bakit kailangan kong pang pumunta sa mga santo sa bana? Bakit sa kanila pa ako mananalangin? Eh narito ka na naman. Biglang bumaba ang kamay ni Grayson sa likuran niya. Mr. Gatchi Torena, sa'yo na lang ako mananalangin sa bana. Grayson, nasa public place tayo. Ngumiti si Grayson. Mas gusto mo ba sa isang place na tayo lang dalawa? Bigla siyang hinila uli ni Grayson. Halos kalad ka rin na siya. Hindi yun ang ibig kong sabihin, Mr. Gatchi Torena. Tumaas ang kilay ni Grayson at ano ang ibig mong sabihin? Hindi siya nakakibo. Hindi niya lamang sasagot niya sa lalaking ito. Nagpumiglas na lang siya. Let me go. Let me go, you bastard. Lumikha na sila ng ingay. Pinagtitingin sila ng mga tao. Sinamantala naman yun sa bana. Nagsisigaw siya, nagwala. Sinipa-sipa si Grayson para malaman ng mga taong pinipilit sa siya at pinupwersa ng lalaking ito sa masama. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. May nagsilapit na security guard sa kanila. Pero instead na makatakot kay Grayson, ay natusan pa ang mga ito. Bilis tulungan niyo ako. Sinusumpong ang misis ko. Sir, sumina sa kanyang sintido si Grayson. Pagkaway binuhat siya. Natigilan naman siya. Hindi siya makapaniwala ang ipinagpalagay siya nitong misis nito na nasisiraan ng ulo sa harapan ng ibang tao. I hate you, I hate you. Bayo niya sa dibdib niya. Lalo tuloy siyang nagwala. At bago pa niya na-realize ang bilis ng pangyayari, nakarating na sila ng bahay. Bitawan mo ako. Tili niya habang umiiyak. Naglulupasay na siya.
Nakaalalay naman ang mga katulong ni Grayson habang hirap na hirap si Grayson na dalhin siya sa kwarto. Nang madalas nito ay ubos na ang pasensya ng lalaki. Nag-aapoy ang mata nito sa galit. You immature selfish witch. Tingnan natin kung hanggang saan ang tigas ng ulo mo. Inihagis siya ni Grayson sa kama. Naghubad ang lalaki at napaorong siya. Anong gagawin mo? Anong? Napatili siya nang biglang dambahin ni Grayson ang mga paa niya. Hinila siya nito at pinunit ang damit niya. Bigla siyang nahinto sa pag-iyak niya. Hindi siya makapaniwalang kukunin siya ng lalaki sa das. Mr. Gachicho Rena, huwag. Ilang ingat na inalis ng lalaki lahat ng sablot niya sa katawan at pagkatapos ay muli itong naghubad. Inubos na rin ang natitirang baraw bago siya kinababaon. Napapikit siya. Nadama niyang mainit na katawan ng lalaki na lupapat sa kanya. Parang mangangapos ang hininga niya. Sinabi ko na noon sa iyo, Sabana. Dito kita dadalhin sa ibabaw ng kama mo. I'll be make love sa iyo para mawala ang galit mo. At kung kinakailangan paulit-ulit kitang angkin, gagawin ko para patunayan ko sa iyong desidido akong magkasundo tayo. No, tutol pa rin niya rito. Titili sana siya pero mabilis na ginapi ng lalaki ang labi niya. Sinil siya ng halik. Maalab pero masuyo. Gusto sanang pigilin ni Sabana ang kiliting bumabangon sa kanyang katawan. Pero tinatalo iyon ng init na nanggagaling sa kanyang kaibuturan. Maya-maya lamang ay natunaw na siya sa mga halik ni Grayson. Lalo na nang masayanan ng mainit na halik ni Grayson ang dibdib niya. Napaungo siya. Nagpaparusang labi nito. Iyon din ang kamay. Na naglilikot sa bahaging iyon ang pagkababae niya. At nang gumapang halik ni Grayson sa balakang niya ay halos mawala siya sa sarili niya. Wala na nga ni bahagyang pagtutol na nagmumula sa kanya at sa bawat pagliyan niya. Manapay iniaalay niya ang sarili sa lalaki para bihagin siya. Nang bumaba pa ang mga halik nito sa pagitan ng hita niya ay nasak siya. Inihanda siya ni Grayson sa mas maalab pa nilang pagsasalo sa ibabaw ng kama. Sabana, marry me. Say you'll marry me. Ungot ni Grayson sa kanya habang pinaliligahan siya. Grayson, mulong naman niya nagdidiliri. Muling pumataas si Grayson. Nasisihang minasdan ang mukha niya sa pagtawag niya sa pangalan nito. Sabana. Hintay pa rin ito ang kasagutan. Gustong marinig ng lalaki na pumapayag na siyang makasal rito. Maliwanag binablablakmay siya nito. Sa paalalam nitong mapapasubo siya dahil wala na siya tamang huwisyo. Yes, hibang nasagot naman niya. Tumatagaktak ang pawis niya. Yes, I'll marry you, Grayson. Ahil pagko ay napaingit siya. Parang gusto na niyang matapos ang ginagawang pagpaparusa ni Grayson sa kanya. Thanks, Sabana, sabi ni Grayson. Pagkuway inangkin na siya ng lalaki. Buong pananabik na pumasok sa kaibuturan niya. Idinuyan si Dina. Dinala sa langit at pinakitaan ng mga anghel na tumutugtog ng alpa. Grayson, napakapit siya sa likod ng lalaki. Naiyak siya pero hindi niya akalaing para sa kaligayahan ang pagpatak na iyon ng kanyang luha. Sabay nilang narating ni Grayson ang sukdulan at sabay din nilang pinalipas ang sandali na magkayakap ng mahigpit sa isa't isa. Maya-may bumilis na naman ang tibok ng puso ng Sabana. Pinamulahan siya ng mukha. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa katawan niya. Ito na naman ang apoy na nabubuhay sa ibabang bahagi ng katawan niya. Hindi na magawang tumakas sa Sabana. Hindi dahil sa binabantayan pa rin siya ng mga katulong sa mansyon, kundi dahil natatakot na siya sa mas grabing pagbabanta ni Grayson sa kanya buhat nang may mangyari sa kanya. Hindi niya alam kung bakit lalong na-obsess sa kanya ang lalaki. Nakuha naman ito ang gusto nito sa kanya. Hindi pa ba ako bayad sa Grayson? Minsan ay naitanong niya rito habang nagpapahinga sila sa likod bahay. Nasa magandang budang lalaki at laging nakangiti sa kanya. Bakit may utang ka ba sa akin? Umasim ang mukha niya. Bakit hindi ka ba naglilista? Umilig si Grayson sa silya. Minasdan lang siya. Parang hindi ito nagsasawang tingnan si Grayson. Saway ni Grayson. Huwag mo nang ungkatin ang mga itulong ko sa Sabana. Ako ang nag-uubliga sa sarili ko. Kaya wala kang dapat alalahanin. Huminga siya ng malalim. Nababalisa siya. Paano kung dumating ang panahong pagsawaan siya ni Grayson? Saan kaya niya pupulutin ang sarili? Nahihirapan siya lalo pangat sa paglipas ng araw. Nahuhulog na ang loob niya rito at nararamdaman niyang minamahal na niya ito. Anong problema, Sabana? Bakit ganyan ang mukha? Panakagad ni Grayson sa kanya. Lagi na lang kasing nakatitig sa kanya kaya bawat kibot ng mukha niya ay nababasa nito. Wala, nalulungkot lang kasi ako. Naaalala ko kasi ang daddy ko. Sabi niya, naaalala ko rin ang mansyon. Hindi ko alam kung sino na ngayon ang may-ari noon. Ninitaan lang siya ni Grayson. Huwag mo nang intindihin ang mansyon niyo. May mansyon ka ng bago. Ito. Turo pa ni Grayson sa bahay nito. Sa'yo na to. Kapag inisal tayo, ilalagay ko na ito sa pangalan mo. Namilog ang mga mata niya. Pero, nangako ka. Putol ni Grayson sa kanya.
Nangako kang pakakasal ka sa akin, Sabana. Napayuko siya. Magiging maligaya sana siya kung gagawin niyang pagpapakasal kay Grayson kung iisa ang damdamin nila. Pero sa nakikita niya at nararamdaman niya, talagang obsession lang siya sa lalaki at panglaman nito sa sandali ng pangangailangan. Sabana, napuna na ni Grayson na tumutulo ang luha niya at mabilis siyang nilapitan ito para yakap. Grayson, marahang tulak naman niya rito. Grayson, kung hindi mo ako mahal, huwag mo akong pakasalan. Huwag mo akong paglaruan, Grayson. Huwag mo akong paluhain para mo ng awa. Lalong humigpit ang yakap ni Grayson sa kanya. Pakakasalan kita, Sabana. At ipinapangako ko sa iyo, hindi kita paglalaruan at paluluhain tulad ng ikinatatakot mo. Oh, Grayson, hikbi niya. Ang gusto niyang marinig ay ang pagmamahal ng lalaki. Gusto niyang mamutawi sa labi nitong mahal siya. Pero nananatiling pipi ang labi nito kahit anong tulak niya nito para magtapat sa kanya. Sabana, hinalika ni Grayson ang kwelyo ng blusa niya. Pagkaway ipinasok ang kamay upang haplusin ang dibdib niya. Nakagat niya ang ibang labi niya. Sa loob niya, paano nga bang maiisip ni Grayson na mahalin siya? Nauuna pa yatang tumibok ang puso ng lalaki kaysa sa puso nito kapag nakikita siya.